Binuksan ko na ang membership sa aking channel. Maaari kayong maging member sa pag-click ng join na makikita sa tabi ng subscribe button. Ang mga members ang aking isa-shoutout sa mga video at magkakaroon sila ng badge. Ang nakaraan. Maraming mga tauhan o warriors ang nasa paligid. Nagtataka naman si Jang Hyuk kung lahat ba ay nagpapanggap lang na hindi alam ang nangyayari, o siya lang ba ang nakakapansin, dahil pakiramdam niya na parang tinatrato silang mga kriminal ngayon. May pumasok naman at sabi niya na, maguguluhan sila dapat kung inosente sila. Pero kung hindi, kailangan nilang mag-alala. Si Do-won pala ito, at tumingin lang si Moyon sa kanya. At dito nagtapos ang pang-apat parte. Magsisimula ang pang-limang parte sa pagpapakilala ni Do-won. Nagulat si Woo Yeon-sib dahil siya si Do-won na The Great Sword. Nagulat din si Jang Hyun dahil siya si Do-won na isang Sword King katulad lang ni Lee Gaem na Iron Law. Sabi ni Do-won na sinadya niyang gunitain ang lahat dahil sa kanilang pagsusumikap. Pero, dahil sa isang hindi magandang kaganapan kagabi, natatakot si Do-won na hindi mangyayari iyon. Isa sa kanila ay nag-trespass sa underground library kagabi at kinapkap ang martial arts tomes. Nagulat naman ang mga participants dito. Napaisip naman si Baek Ji-en. Dagdag pa ni Do-won na iyon ay ang tao na nawawala ngayon sa kanila, at siya ay si Baek Ayon na anak ni Baek Woo-mon. Nagulat si Baek Ji-en dito. Sabi ni Do-won na lumaban si Baek Ayon sa eksena, pero napasuko, at ngayon ay nakakulong. Siya ay tatanungin at aalamin nila kung bakit niya ginawa ang bagay na iyon kasama ang mga kasabwat o mga investigador. Hanggang sa maresolba ang kaso na ito, ang exams ay naka-hold muna. At lahat sila ay kailangan munang manatili dito sa training grounds. Nagagalit naman sila Baek Ji-en at Baek Ha-an. Nagpakilala naman si Baek Ji-en kay Do-won. Sabi ni Baek Ji-en na totoong hindi nila kasama si Baek Ayon dito, pero sigurado ba si Do-won na si Baek Ayon ang gumawa ng bagay na iyon? Sabi ni Do-won na gaya ng sabi niya, nahuli siya sa eksena na iyon. Ano pa ba ang dapat sabihin? Napasigaw si Baek Ji-en at sinabi na, meron lang itong hindi pagkakaintindihan. Hindi gagawin ni Baek Ayon ang isang bagay na magpapahiya sa pangalan ng pamilya nila. Dagdag pa ni Baek Ji-en na kailangan nilang ipadala ang kanilang investigative teams para maki-cooperate sa coalition. Hindi naman pumayag si Do-won dito. Sabi ni Do-won na nangyari ito sa loob ng coalition, kaya ang coalition na ang bahala dito. Paalis na dapat si Do-won at sinubukan siyang pigilan ni Baek Ji-en. Hanggang sa sumigaw na si Baek Ji-en kay Do-won. Nainis na si Baek Ji-en. Sabi naman ni Do-won na wag na siyang paulitan pa at sumuko na lang. Napayuko na lang si Baek Ji-en. Sa susunod na panel, tinanong ni Jang Hyun na kung ano ang nangyari. Dagdag pa ni Jang Hyun na hindi ito nagkakaroon ng sense. Bakit gagawin ng isang inosenteng babae ang gawain na iyon? Sumang-ayon naman si Jang Hyuk. Sabi naman ni Woo Yeon-sib na ngayon na iniisip niya, naalala niya si Baek Ayon na mukhang nag-aalala na para bang nasa dilema siya. Sabi naman ni Lee Bum na naalala niya rin na mukhang wala sa sarili si Baek Ayon, pero siguradong hindi siya katulad ng isang tao na gagawa ng masama. O di kaya isang pagkakamali lang ito o nakuha lang si Baek Ayon ng curiosity niya. Tinanong naman ni Woo Yeon-sib kung sa tingin ba ni Lee Bum na tanga si Baek Ayon. Sabi naman ni Lee Bum na hindi naman ito imposible. O di kaya, may pinaplano talaga si Baek Ayon. Nakikinig lang sila Baek Ji-en at Baek Ha-an, hanggang sa nainis na si Baek Ha-an. Tumayo siya at nilapitan ang dalawa at sinabi na, walang hiya sila na sinasabi nila ang ganong mga bagay.
Dagdag pa ni Baekhyun na tigilan na nila magsalita pa ng mga walang kwentang bagay, at maghintay na lang na matapos ang investigasyon. Sumagot naman si Baekjeon at sinabi na, hindi sila makakapaghintay pa. Hindi maintindihan ni Baekjeon kung bakit magagawa ni Baekhyun ang ganong bagay. Isang pangangailangan na maging involve ang investigative team ni Baekwoolmoon, pero tinanggihan ito. May hindi tama sa mga nangyayari. Kailangan nila malaman kung bakit ginawa ni Baekhyun iyon. Hindi galing sa investigasyon ng coalition, pero sa kanya dapat talaga galing. Sabi naman ni Baekhyun na nakakulong si Baekhyun, at nakakulong din sila dito sa training grounds, kaya paano? Sumagot naman si Moyon na para sa kapakanan ng karangalan ng pamilya, sinasuggest ni Moyon na maghintay na lang sa investigasyon ng coalition. Nainas naman si Baekjeon at tinanong ni Baekjeon na kung ano ulit ang sinabi ni Moyon. Sabi naman ni Moyon na tanggapin na lang iyon bilang advice, mula sa narinig niya at nakita niyang ginawa ni Baekjeon. Kailangan unahin ni Baekjeon ang karangalan ng pamilya nila kaysa sa kaligtasan o pagiging inosente ni Baekhyun. Napaisip naman si Baekjeon dito. Sa susunod na panel, sa underground library, nag-aayos ang mga tauhan. Sabi ng isang tauhan na napansin nila na nagmamadali si Baekhyun na maghanap sa isang bagay. Walang makakapagpaliwanag kung ano talaga ang intensyon ni Baekhyun. Tinanong naman ni Zogyun kung may nawawala ba o may nasira man. Sabi ng tauhan na i-check nila ang kanilang katulog, pero naniniwala siya na pointless ito, dahil hindi niya maisip na ang hinahanap ni Baekhyun ay isang document o libro. Ilang saglit lang, may dumating na isang tauhan. Sabi ng tauhan na hinahanap ng chieftain si Zogyun. Sa susunod na panel, sabi ni Baekjeon na siya ang pinakamatandang anak sa pamilyang Baekwoolmoon. At siya rin ang nakakatandang kapatid ni Baekhyun. Kaya pinapahalagaan ni Baekjeon ang dalawa, at hindi siya uupo lang at makikinig kay Moyon. Dagdag pa ni Baekjeon na kung hindi tutulong si Moyon, bantayan niya ang sinasabi niya. Napangiti lang si Moyon, at biglang sabi na, ang kulungan ay binabantayan ng maigi, kaya imposibleng makalusot dito. Ang pakikipag-away ay maaaring hindi maiiwasan, kaya mas mabuti na magkaroon ng mga kasama si Baekjeon. Tumingin naman si Baekjeon kay Moyon. Sabi ni Moyon na base sa nakita niya, ang kulungan ay napapaligiran ng matataas, hindi mapapasok na mga pader, at binabantayan ng higit 20 na sundalo. At sa skills na meron si Baekjeon, sigurado si Moyon na makakapasok si Baekjeon. Sinabihan ni Moyon ang lahat ng participants na kunin ang kanilang mga gamit sa mga kwarto nila ngayong gabi, at pumunta sa kulungan na hindi nahuhuli. Pagkatapos ma-neutralize ang mga guards, masasalubong na nila si Baekhyun. At pinaka-importante sa lahat, dapat walang anumang casualties sa magkabilang panig. Pero kakailanganin nila laruin ito sa pamamagitan ng tenga, para sa ganun ay hindi ito magiging ganap na kailangan talaga. Nakikinig lang si Han So-jin pero hindi niya ito maintindihan. Sinusubukan ni Moyon sumali sa coalition, pero gumagawa naman siya ng bagay na magmumukhang kaaway siya. Kinagabihan, nag-uusap ang mga nagbabantay, at umalis na rin. Nakasilip naman si Jang Hyun dito. Sabi ni Jang Hyun na mukhang natapos na ang shifts ng mga bantay. At 4 sila na nagbabantay sa pinto. Sabi naman ni Baekjeon na ito na ang last chance nila para lumabas. At sa huli naman, hindi ito concern ng lahat. Hindi magiging responsible si Baekjeon sa lahat ng consequences na mangyayari dito. Sabi naman ni Jang Hyun na sabi nila magkakaroon sila ng bond sa pamamagitan ng pagkain, at maraming araw na silang kumakain sa parehas na hapagkainan. Sabi naman ni Jang Hyuk na kaya concern na rin nila ito.
Sabi naman ni Libam na mukhang nag-aalala si Baekjeon na panagutan sila. Sabi naman ni Woo Yeon-sib na kahit hindi siya sumama, pagkakamalan naman siyang guilty na hindi niya pinigilan ang mga kasamahan niya, at malawak na mahaba ito. Sinabihan ni Baekjeon ang lahat na wag nila itong pagsisisihan, dahil binalaan niya naman ang lahat. Sabi naman ni Moyon na walang mangyayaring pagsisisi dito dahil si Baek ayon ang kanilang magiging lifeline. Sinabihan naman ni Moyon si Baek Haan na iiwan niya na ito sa kanya. Naiinis naman si Baek Haan at sinabi na, uulitin niya lang ang sinabi niya na hindi niya ginagawa ito nang dahil gusto niya. Kumatok si Baek Haan sa pinto, at napatingin ang dalawang bantay. Lumapit ang isang bantay at tinanong kung ano iyon. Nagpanggap naman si Baek Haan na may nakin siyang hindi maganda, at kailangan niyang gumamit ng CR. Tinanong ng bantay kung nagmamadali ba si Baek Haan. Sumagot si Baek Haan na sobra na siyang nagmamadali. Sabi naman ng isang bantay na hindi kailangan ni Baek Haan na ipahiya ang sarili niya sa mga lalaki. Pinabukas na rin ito ng bantay. Inangat ng bantay ang lock. At pagkabukas ng pinto, nakasilip sila Baek Haan at Moyon. Nagulat ang bantay. Inatake siya ng Moyon sa leeg. Bumagsak ang bantay at tumakbo ng mabilis si Moyon palabas. Nakita ito ng iba pang mga bantay at naghandang kunin ang kanilang mga espada. Sumugod si Moyon sa kanila at tinamaan lahat ang leeg nila. Lahat na sila ay bumagsak, at namangha naman ang mga kasamahan ni Moyon. Hindi makapaniwala ang magkambal na sina Jang Hyuk at Jang Hyun. Sabi ni Jang Hyuk na hindi ito kapanipaniwala. Sabi naman ni Jang Hyun na napabagsak niya ang 4 na sundalo ng ganong kadali lang. Sabi naman ni Moyon na kailangan na nila magmadali. Gabing-gabi na. Tumalon si Moyon kasama ang iba pang mga kasamahan niya. Tumakbo silang lahat sa bubong. Dumating si Duwon at sinabi niya na, sinabihan niya ang mga sundalo na magbantay lang. Nainis siya, pero biglang naalala ang mga participants. Pagkabukas niya ng pinto, nagulat si Duwon na nasa loob na walang malay ang mga sundalo. Sa susunod na panel, sa kulungan, inaantok na ang isang bantay. Sabi niya na pagod na siya ngayon. Sumilip si Jang Hyuk at sinabi na, kailangan na bilisan ng bantay at magpahinga na. Nagulat ang bantay, at biglang inatake siya ni Jang Hyun sa likod. Nakita ito ng isa pang bantay at tinanong kung sino sila. Hindi rin nagtagal, napulupot ng tali ang bantay, at si Baek Haan pala ito. Inatake naman agad ni Baekjeon ang bantay. Umatake na rin si Woo Yeon-sib sa isa pang bantay. Nagso-sorry si Woo Yeon-sib, at nagmamakaawa naman ang bantay na pakawalan siya. Sabi naman ni Woo Yeon-sib na magmadali na si Libam. Nawalan ng malay na rin ang isa pang bantay. Sabi ni Moyon na hindi niya naisip na sasama sa kanila si Han So-jin. Napalingon sa kanya si Han So-jin at sinabi na, si Moyon ang nagsabi sa kanya na sumama sa mga lakbay niya, kaya wag siyang baliw. Napangiti naman si Moyon dito. Sa susunod na panel, sa training grounds, nagkakagulo ang lahat ng bantay. Sabi ng isang bantay na isara maigi ang mga pinto, at nasa loob pa sila. Tumatakbo ang ibang mga bantay at sinabi na, ang mga participants ay kabilang sa mga pinaka-bukod-tangi na martial artists sa history. At kapag nakita nila sila, hulihin sila at tumawag ng suporta dito. Naiinis naman si Duwon at sinabi na, sinusukol ng mga participants ang kanilang nakakamangha ng mga resulta dahil sa ginagawa nila ngayon, at hindi ito nagkakaroon ng sense. Maliban na lang kung nakatanggap sila ng mas mahalagang bagay, o hindi talaga nila intensyon na sumali dito. Dumating naman ang ilang bantay at binalita ang nangyari sa kulungan. Sabi nila na may nangyayaring gulo sa kulungan, at naniniwala silang ang mga participants iyon.
Nagalit si Doon at inisip si Baek ayon. Sa susunod na panel, naglalaban ang Bantay at si Muyon. Nasuntok ito ni Muyon. Pagtingin niya naman sa kabila, meron din aatake sa kanya, pero nahablat ni Muyon ang muka ng Bantay, at binagsak sa lapag. Napatingin naman si Han Sojin sa kanya. Naalala ni Han Sojin ang nangyari sa kanila noong unang trial. Naisip ni Han Sojin na ang ginawa niya pala noong unang trial ay wala rin palang kwenta. Tinuhad ni Han Sojin ang Bantay at sabi niya na, mukhang tanga pala siya. Nagtaka naman si Muyon dito. Napabagsak na nila ang mga Bantay sa kulungan. Sabi ni Baek Jian na nagawa nilang pabagsakin ang mga Bantay sa labas, pero isa sa mga sundalo ay nakatakas sa pader. Humingi naman ng pasensya si Woo Yeon-sib dahil akala niya nawalan na ng malay ang Bantay na iyon. Sabi naman ni Muyon na pupuntahan na sila sa anumang oras ngayon, at dahil gumawa sila ng malakas na ingay, expected na mangyayari ito. Naghanda na sila sa pinto. Sabi ni Muyon na mag-focus lang sila sa pagkuha kay Baek ayon pag nakapasok na sila. At babantayan ni Muyon ang pinto. Tinulak ng malakas ni Muyon ang pinto, at nasira ito sa lakas ng pagtulak niya. May mga nakahanda na mga bantay at sinabihan nila ang mga participants na, huwag sumugod at binabalaan nila sila. Sumugod pa rin ang mga participants at nakalaban ang mga bantay. Nagkaroon naman ng sugat si Woo Yeon-sib at nakita ito ni Muyon. Tinanong ni Muyon kung nasaktan ba si Woo Yeon-sib. Sumagot naman si Woo Yeon-sib na hindi naman ito seryoso, pero dumudugo ito ng marami. Tinanong naman ni Han Sojin kung kaya ba talaga ni Muyon na bantayan ang pinto ng mag-isa. Sabi naman ni Muyon na iiwan niya ito sa kanya. Nagsisi naman si Han Sojin na tinanong niya pa iyon. Napangiti si Muyon at tumakbo. Paparating na ang mga bantay kasama sila Lee Gaem at Doon. Papunta na silang lahat sa pinto ng kulungan. Mga tumalon pataas ang mga bantay. Inutos naman ni Doon na buksan ang pinto. Pagkabukas ng pinto, magulo ang paligid at bagsak ang mga bantay. Nakita rin ni Doon na nasa kabilang pinto si Muyon na nagbabantay. Nagalit naman si Doon dito. Inutusan ni Lee Gaem ang ibang bantay na alagaan ang mga bumagsak na sundalo at bantayan mabuti ang sitwasyon. Sinabihan naman ni Lee Gaem si Muyon na ang lugar na ito ay kung saan nakakulong ang mga pinakamasasamang tao. Ang lugar na ito ay dapat ang pinakaligtas na lugar sa coalition, at ginawa nila lahat ito para lang sa isang kasamahan nila. Hindi alam ni Lee Gaem kung ano ang nag-push sa kanila para gawin ito, pero kung sumuko na silang lahat, ang kanilang parusa ay magiging patas lang. Pero kung hindi, magbabayad sila sa kanilang ginawang krimen kapalit ang buhay nila dahil sa pagdulot ng kaguluhan sa loob ng coalition. Sumagot naman si Muyon na gusto lang naman nila ang katotohanan. Hindi rin nila ginusto na lumala ang sitwasyon, kaya kailangan nilang lumayo. Nagalit lalo si Lee Gaem, pero pinigilan lang siya ni Doon. Sabi naman ni Doon na binigay na nila sa kanila ang katotohanan. Tinanong ni Muyon kung ang katotohanan na sinabi ng coalition na ibigay niya. Nay na si Doon at tinanong kung ang ibig sabihin ba ni Muyon na pinagdududahan niya ang coalition. Sumagot si Muyon at tinanong na, kung naniniwala ba si Doon na ang lahat ng sinasabi ng coalition ay totoo at tapat. Dagdag pa ni Muyon na nilagay nila lahat sa line para lang sa katotohanan. Tinanong naman ni Muyon kung kaya ba nila ilagay lahat sa line para sa katotohanan ng coalition. Nagulat at napaisip naman si Doon dito. At dito nagtapos ang pang-5 parte. Like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na chapter ng Record of the War God. Salamat!